Isa pa ka makusog nga shout and praise unto the Lord sa singgit nga, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isa pa, thank you, Jesus. Ang Diyos manalangin sa inyo. Ako kamong gipahatagan og smile offering. Simple kayo na, no? Simple kayo mo, smile ka. Sa ordinaryo nga physical nga kalibutan, murag walay hinungdan. Pero wa mo kabalo, sa spiritual, ang pahiyom dakong ilhanan sa kadaugan. Hallelujah! Mauna nga ang yawa, inigsulot niya sa imong kinabuhi, ang unan niyang kuhaon, ang imong bandila, ang ilhanan nga ikaw may panalangin. Ug ang ilhanan nga ikaw may panalangin, kanunay kang malipayon. Ug kung ikaw malipayon, kanunay kang nagpahiyom. Ug kung mudobli pagyud ang imong panalangin, dili lang ka mo pahiyom, mukatawa pa jud ka. Sa dihang ang yawa musulod sa imong kinabuhi, mauna ang iyang kuhaog una. Tanawan ninyo si Job. Sa kinabuhi ni Job sa balang kasulatan, wala na'y pinakamalipayong tao sa kasulatan nga nasulat kundi si Job. Nga naman, grabing panalangin sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ang baka lang niya, 40,000. Ang karnero niya, 80,000. Ang mga anak niya, way balatian, puros mga mahimsog. Daghan siya og kwarta sa bangko. Kay nagayon ng kasulatan, si Job dato. Gipadato sa Ginoo. Nga dili lang dato nga materialistic, nga walay Dios. Si Job dato na, gipanalanginan na, may Diyos pa sa iyang kinabuhi. Ang Diyos nakaila sa iya, ug siya na ilhan sa Diyos. Lami kayo, no? Ning kalibutan na gipanalanginan ka, wala kay balatian. Daghan ka o ganang kwartang gikinahanglan para sa tanan mong pagpanginahanglan. Ang imong pamilya way sakit. Ang imong kabtangan pertindaghana, kinsay gustuhan ang kinabuhi. Maunay gusto sa Dios nga maanhan imo. Gusto sa Dios ang inyong kinabuhi sama kang Job. Pero dunay usang espiritu nga dili niya na gusto. Nabasa na ba ninyong Book of Job? Kung wala pa, ako na lang istorya sa inyo ha. Naminaw ba mo mga kaigsunan? Dato siya, walay balatian, malipayon siya, ang tanang anak niya ng alagad sa Ginoo, walay usang magpangalagad kanila, ang tanan nagkahadlok sa Ginoo, ug silang tanan malipayon nga panimalay. Nakitaan ni Satanas nasina si Satanas sa kalipay ni Job, sa mga panalangin ni Job, sa mga kabtangan ni Job, nasina si Satanas sa relationship ni Job sa Dios. Munang si Satanas, bisan dili ninyo siya makita, sama siya sa Espiritu sa Diyos, dili ninyo makita, pero naa siya, nagbantay, nagtanaw kanimo. Ug ang iyang gikasinahan, ang mga butang naa kanimo, labi na ang imong relasyon sa buhi nga Diyos. Munang isa kadlaw sa langit, samtang nagpresentar ang mga anghel sa tubangan sa Diyos, si Satanas miya pilog presentar. Pagtanaw sa Ginoo, si Lucifer ang nagatubang niya, ingon ang Ginoo, asa kagikan? Ingon si Satanas, sa kakanaog. Manay ministry ni Satanas. Musaka, ako saron ka. Mukanaog, tagang kag tunglo. Musaka na pud, mangita na pud sayop nimo. Pagbalik, iyan na pud kang tagag balatian. Pagkatapos, musaka na pud, isumbong na pud ka sa Ginoo. Pagbalik, balatian, tunglo na pud. Mauni ang iyang ministry. Manay ang tubag sa Diyos, sa kakanaog. Iyon ang Ginoo, nakita niya ang kasing-kasing ni Satanas, bisan wa pa siya mutingog, kaya ang Diyos na nakakita man sa kasing-kasing sa tanang mga binuhat niya. Iyon siya, nakakita na ko sa imong binuang,
Nagtanaw ka kang Job nga akong alagad, nga walay kasama niya sa kalibutan, no? Gipanalanginan nako, tanan-tanan gihatag nako sa iya, nasina ka sa iya, no? Ingon si Satanas, niya ang kabuwang ni Satanas. Ingon siya ng alagad rana nimo kay imong gipanalanginan. Dili ba maigsoon akusasyon na? Nangalagad lang daw si Job niya kay iyang gipanalanginan. Kay ngano, daghan man gud siyang taong nakitang inana ilang pagpangalagad. Daghan ang miduolog bingon. Kung mangalagad ko diya, unsa may ako, na ako'y bugas? Kung mangalagad ko diya, unsa man mudato ko? Si Satanas nakakita sa dagang Kristohanon nga sama niini, apin niya si Job sama niya na. Apan ang Diyos mingon sa iya, dili sama niya na ang akong alagad, sige daw, sulay. Tiyara ang ministry ni Satanas. Unsa ang unang nahitabo? Ang unang nahitabo, ang mga panalangin ni Job maoy iyang gitulisok. Abot ang mga kaaway, adto sila sa bakahan ni Job. Gipatay ang tanang mga ulipon, isa nalay gibilin, gikawat ang tanang baka. Ang isang nabilin ni balik kan Job, Job, dakong di malas ang naitabo, ang tanan mong bakahan gikawat sa imong mga kaaway, gipatay ang tanan mong ulipon, ako na lang usa ka buhi ang mibalik og nagsulti sa daotang balita nganha kanimo. Nya si Satanas nasa kilid. Tanaw na ko ning tawhanan ni. Pag-ingon nga nakuhan tanang baka, nawa tanan, ang ministry ni Satanas gibuhat na kan Job. Ang Ginoo may naghatag, niya si Satanas may nikuha, ingon si Job, ang ngisi sa iyang wa mawala, ingon siya sa iyong lipon, di ay, nawa di ay ang tanan na kong baka, ingon si Satanas, katawa mangyapon. Sa tupang kalipayan ng tawhana, wala sa baka. Ingon si Job, unsa may akong buhaton? Sama sa usa ka tinuod nga Kristohanon, nga nangalagad dili tungod sa kabtangan, si Job mihangad sa langit ug mingon, ayag kabalakadong, ang Dios maoy nihatag, ang Dios maoy mokuha. Praise the Lord. Woo! Maguol si Job. Nasagpaan si Satanas. Sakit ang aping ni Satanas, pero wa pa siya ni surrender. First round pa lang to. Nimbalik siya pag-usab sa tubangan sa Diyos. Unyan, Diyos nga nang hambog kang Job. Ingon siya, kita na nimo. Di lagi na mo atras tungod sa baka. Ay, mga anak sa Ginoo diri, di lagi na mo atras, bisan way bugas. Hallelujah! Nga naman, nga gusto sa yawa ang reaksyon ni Job maluya. Kay daghan siyang Kristohanon nga nakita, nga sa walay bugas, maluya na. Apit niya ginadto si Job. Apan si Job, tinuod ang iyang pagpangalagad. Mao nang mibalik si Satanas, gibumbahan o gisagpa sa pagtuo ni Job. Ingon ang Ginoo, kita na nimo, wa na mga lagad tungod sa baka. Ingon ang yawa, tuo ka, naa pamanggod sa karnero, 80,000 pagod na. Ingon na Ginoo, sige, balik ka. Balik na pud siya. Ministry na pud ni Satanas, sigsoon. Ang kawatan, gipadala, gipatay na pud ang tanan niyang mga ulipon. Pagkahuman, usan lalay, rabian. Pagkataos, mibalik kang Job. Job! Dautang balita na pud pagkaugma, ang tanan mong kakarniruhan, nawala, gikawat sa imong mga kaway. Gipatay ang tanan mong ulipon. Ako na lang usa ang nabilin. Sakit-sakit na na. Lalimang ka nang alagad ka, wa kay atraso sa Diyos. Kanunay ka naghatag sa imong tithes, kanunay ka nagsimba, wala kay atraso sa Ginoo, kanunay ka nagampo, ang tanang mga Kristohanon nga bulaton imong gihimo, pagkauman inganing mga balita nga moabot sa imo puros daotang balita. Naaba sa inyo usa dinhi nga nangalagad mo, kanunay mo nangaliya, naghilak mo, pirmi lang kadimalasan ang naitabo ninyo, ay mo kabalaka ning kagabion, kadaugan na inyo kanihon. Hallelujah! Nakatungog na sad si Job, ikaduhang daotang balita. Ingon si Job, ayaw lang yapon pagkabalaka. Ang Diyos may mihatag sa mga karnero, ang Diyos may mukuha. Praise the Lord.
Si Satanas, malibog kung anong magsigi kag katawa. Malibog kung anong magsigi kag smile. Pahiyom, dunay usa ka asawa ng alagad sa Ginoo, gikulata sa bana, kayang bana nasudlan kay wa kasabot sa pagpangalagad. Ang asawa imbis muilak, magsigi katawa. Ingon ang bana, imbis gikulata, nagsigi katawa. Wa nakakulata ang bana kay magsige na magkatawa ang asawa. Ingon, inigsumbag yun siya, bulawan, bulawan, bulawan. Kay natudluan naman, nganta ng pagsulay, bulawan sa langit na. Malibog si Satanas sa diyang ikaw dili maluya. Bisan unsang pagsulay niabot sa imuha, ang imong pagtusaya, way kaluya, si Satanas malibog. Libugon nato siya ning kagabiyon. Musugot mo? Gikan karon dili na mo may malibog. Siya na ang malibog sa inyuha. Wa pa ni surrender si Satanas. Balik na pud siya. Ingon ang Ginoo, nakita na nimo dili lagi na mo surrender tungod sa mga material nga butang nga imong gikuha gikan sa iyaha. Ang imong ministry papobrehon ng tao. Ako padatuon, ikaw ang tigkuha, ikaw ang tigakusar. Gisulayan nimo nga akong lipon nga wa mga lagad tungod sa mga butang iyang makita. Mas lalumang iyang pagalagad kanako kaysa niyana. Di gi ka mo tuo. Siya tuo ka. Naa pa man gunay pamilya. Tanaw mga anak niyo, mga gwapo kayo. O nawalan ta ng kabtangan na, pero ang mga anak niya, labaw pa na sa bakag karnero. Ingon na Ginoo, tanduga ang iyang mga anak, ayaw lang ang iyang kinabuhi. Sirit ang yawa, samtang ang mga anak ni Job nagparty sa sulod sa balay, mga kaigsunan, nagaampo sila sa Ginoo. Naunsa man kalit-kalit miyabot ang kusog kayo nga bagyo, kanang bagyo bitaw nagatuyo kung sana. Niabot ang tornado, niagi sa balay, nagunubang balay, nilupad ang balay, ang mga anak ni Job nadatugan, ang tanan namatay. Wala pa siguro yung namatyan nga anak sa inyo sa pagpangalagad. Siguro gagmay pala inyong pagsulay. Si Job pagkadagko sa iyang mga pagsulay. Kinsa ang manunulay ng mukuha sa inyong panalangin ngayang gikasinahan? Si Satanas. Dili niya gustong muuswag ka. Gusto niya mapubri ka. Gusto niya mapurdoy ka. Kanang imong anak na nagbalatihan, buhat na sa yawa para mag-uol ka. Apan sa ding nagtanaw kasi mong anak na balatihan, ayaw ka-guol. Paglipay, ug giampo siya sa Ginoo, ug moyon ka Ginoo, ang akong anak imo. Ming sumbong ang ulipon mi balik dito kan Job. Job, kung daw tang balita imong karnero, kung daw tang balita ang imong mga baka nga nawala, mas daw tang balita ni Job. Unsa man ang imong tanang mga anak Job na unsa man tong pagkabutanga, samtang sila nagparty sa balay, niabutang na kung bagyo na tumpagan sila, nangamatay silang tanan Job. Medyo natarugamay siguro si Job, lalibang ka mga anak na gusto niya. Pero nabati niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi nga naghatag niyag pagtuo, naghatag niyag encouragement. Ang Espiritu sa Diyos nagaingon kaniya, Job, ako ang tag-iya sa kinabuhi, kaya ko ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi, ang tanang musunod nako, bisan sila mga patay, mabuhi sila pag-usap. Walang yapon mag-uol si Job. Ingon siya, ang Diyos may naghatag sa akong mga anak. Ang Diyos mao'y mukuha sa akong mga anak. Iha pa, pila ang black eye ni Satanas ron? Isa, duha, na mupagyod ang iyang bakba. Nasumbagan. Pagabot niya dito, bisan pagrugi na siya, ingana si Satanas, bisan na igan na nimo siya tungod sa kakusog sa imong pagtuo, magpakaron ingnon lang yapon nga kusgan, mura magbuksidor nga hapit na ma-knock out pero magpa straight lang yapon, libat na gud mga igsoon. Karong kagabion, wa pa ko katunga sa akong wali, ang yawa nga nagdaog-daog nimo sa akong pananaw nga espiritual, nalibat na. Hallelujah! Wa pagyud
mo surrender si Satanas, balik na mo siya dito. Nakita na nimo, di lagi mo surrender ang akong alagad tungod sa imong mga pagsulay. Igon si Satanas, wa pa kumahuman. Siya nga, maayo lang na siya. Kay may pa man siya lawas. Ang lawas na po ni Job may nakita. Ang lawas ninyo nakita ni Satanas na. Itanaw niya og asa niya ibutang ang kanser. Gibutang ang TB, asay butang ang TB dapit. Ang ulcer. Sige ba lang tanaw na sa imuha. Ang nakita niya, lawas ni Job. Siya may pamanggod naglawas. Kung pinangga niya yung baka, karnero, o mga anak, mas pinangga niya yung lawas. Ingon na Ginoo, sulay ay lagkway ang kinabuhi. Sirit pa sa alas 4, miyabot na po siya. Natingala si Job pagkabuntag. Dagko kayo ang mga hubag nga nang lutaw sa iyang lawas. Kung nakay hubag ron, diligikan sa Ginoo na. Ang akong nakitang hubag nga pinakakuyaw, tuluray mata. Ang kang Job, karbungklo, tagpitoy mata. Nga tungod niya na, dili siya kalingkod, dili siya kahigda, baho kayo siya, sakit kayo ang iyang gibate. Samtang sakit ang iyang gibate si Satanas tuwas kilid. Pero si Job, sige lang yapo-gampo. Sa pagampo ni Job, muhangad siya, bisan sakit ang iyang gibati. Gakatawa lang yapon, o guys, smile lang yapon. Ginoo, salamat sa hubag. Nalibog si Satanas. Gipasalamatan man Hinoo ng hubag. Ginoo, bisan unsaon ang akong pagtuo, di man gyud maluya sa imuha. Bahala kung sa'y mudangat nako nga bugbog sa yawa sa kuha. Mga lagad gyapon ko nimo, ikaw ang naghatag sa akong kinabuhi, ikaw ang mukuha. Praise the Lord! Hallelujah! Wala maluya ang pagtuo ni Job. Ang yawa inigataki sa imuha, ang iyang tumong ang imong pagtuo. Paluyahon niya ang imong pagtuo. Kaya ang imong pagtuo, maunay koneksyon mo sa Dios nga dili makita. Pagka naputol niya ang imong koneksyon sa Dios. Apan si Job, wala niya maputol ang koneksyon niya sa Dios. Bisan unsa na nidangat niya, tuloy niya kahigalan, ingat to pagyo dito, gibasol pagod siya. Job, gaba na. Balhin manggugag pagtuo. Tanawang sa initabo nimo. Oh, imong mga baka nawa, dimalas. Imong mga karnero nawa, dimalas. Imong tanang anak nga matay, dimalas. Ikaw karon gihubagan, gikan sa ulo, ngadto sa laba-laba, dimalas. Ang naong ni Job, di naman mahitsura. Inigtukar sa sakit sa iyang lubot diri, mga naman si Job. Mutukar ang iyang lapa-lapa. Mutukar ang likod. Malibat agud si Job sa kasakit lalimang ka. Ikaw, usaray hubag di mo, di ba sakit kayo? Pasurang-surang imong asawa, hapit pa malaparuhi. Sa kasakit sa hubag. Labi na niya dapit dire. Si Job di lang isa. Puno ang iyang lawas sa mga hubag. Lipay na magtanaw ang yawa ba? Kaya maghiwi man niyang bakba. Pero inigampo niya, kalimtan ng sakit. Praise the Lord. Salamat Ginoo sa imong kinabuhi nga gihatag sa kuha. Si Satanas imbis gangisin na, magmugot na pod. Pagkadaghang hubag, inigampo malipayon lang yapon. Wa lang yapon niya makuha ang kalipay. Wa lang yapon niya makuha ang pahiyom. Wa lang yapon niya makuha ang katawa. Ang ilhanan sa iyang kadaugan, ang bandila sa iyang kadaugan, naalang sa gihapon. Imbinto na po si Satanas. Wa na sinibalik sa Ginoo. Nangita na lang siya unsa ika-imbinto niya. Hangtod nga nakitan ang asawa, medyo naluyang pagtuo. Ang asawa bisan wa katingog, medyo luya ng pagtuo. Kay murag duha-duha na siya sa pagtuo ni Job. Nakitaan ni Satanas ang pagtuo sa asawa. Mga asawa, paminaw mo na ko. Ayaw mo kaluya sa inyong pagtuo. Nakitaan sa yawa ang asawa ni Job, medyo naluya ang pagtuo. Oy,
aray instrumento nako. Mrs. Job, kaubanta ka. Gisudlan niya si Mrs. Job. Pagkatapos misulod si Satanas, kay naminaw siya, kay nagduha-duha naman. Kung nagaduha-duha ka, pwede kang masudlan sa dautang espiritu. Pagsulod dito, gihunghungan dayon siya. Tanaway mo ba na? Maayo ko no ang Ginoo ngayang gialagaran. Tanawan sa initabo niya. Tanang kabtangan nawala. Ang tanan niya nga mga anak nawala. Tanawang lawas niya. Nangalagad lang gyapon siya. Unsa may mong buhaton na? Mutuo pa ka sa iyang pagtuo. Hayaw na. Nagpagamit po ng asawa. Niduol nga to kan Job. Ugmingo ng asawa. Job, paminaw sa kuwa. Dugay na tang naguban pagpangalagad. Niya itong nagsugod na kaumanta. Pero karon Job, di na ko patunto sa imo na sudlan. Tuo-tuo man ko kang kibuloy. Tanawa. Unsa na inaitabo ni mo, Job? Maayo ba ang Ginoo sa imo ha? Sa dihang ang yawa, muabot sa imong kinabuhi, ihatag niya ang tunglo, ang kapobrehon, ang pagsulay, ang balatian, pagkauban ang basulo ng Dios. Labon siyang dunay buhat anak. Ingon dahil ng asawa, nagtingog si Satanas sa sulod niya, Job, kung ako nimo, tungluhon ko ang imong Diyos, ug magpakamatay ako. Pagkapaminaw ni Job, ingon si Job, muramang kag buang-buang nga babae. Nga maayo lang mo dawat og mga maayong butanggikan sa Dios sa pandili, kahibalong mo dawat og dautan, alang nako. Ang akong kahimtang naa sa tubangan sa Dios, siya'y naghatag sa akong kinabuhi, siya'y mukuha, dili ko mulakaw sa pagpangalagad, akong hatag ang himaya, ngapon nganha kani. Nahuman ang pagsulay ni Job. Apan tanawa pagkahuman niya nga motindog ka, ang ministry sa Dios mubalik pag-usab nimo. Nagayon ang balang kasulatan, pagkahuman sa mga pagsulay ni Job, mibalik ang panalangin sa iya. Ang iyang karnerong 80,000 nahimong 160,000, ang iyang mga baka nga 40,000 nahimong 80,000, ang iyang mga anak nga nangawala nibalik, og si Job namatay sa katigulangon dili sa balatian. Ang Diyos ang tigpanalangin. Ingon ang kasulatan sa Juan Kapitulo 10, ang kawatan mianhi sa pagkawat, sa paglaglag, ug sa pagpatay. Apan ang anak sa Diyos mianhi sa paghatag og kinabuhi nga madagayaon gayud. Hallelujah, hallelujah. Ang kawatan mianhi sa pagkawat, sa paglaglag, sa pagpatay. Gikawat niya ang imong kalipay. Ano man, gibiyaan ka sa imong bana. O ang bana, gibiyaan ka sa imong asawa. Gikawat niya imong kalipay. Kay gikuha ang kanyang trabaho, gwapo naman nung takag sweldo. Gikawat niya imong kalipay. Kay nagkasakit ang imong anak. Pagkahuman, namatay pagyod. Gipatay niya imong pagpangalagad. Kay gibutang kanyang duha-duha. So may akong nahimo Ginoo. Ngano man, nangutana na mo una-huna. Ngano? Maayo man unta ko. Ngano? Why me, Lord? Sa Tagalog pa, bakit ako pa, Lord? Sa Bisaya pa, ngano nga ko, Lord? Sige na kang pangutana, hangtod na luya ang imong pagtuo, unya di nakaganahan mo ampo, di nakaganahan mo simba, di nakaganahan mo adto sa mga pagalagad nga sama niini. Hilasan ka nang mupakpak sa imong kamot, kay puro di malas ang naitabo sa imong kinabuhi. Niining kagabhion, ang Dios nakigsulti kalimo, og nagaingon, anak, ibalik ang imong pagtuo. Ngagikawat ni Satanas, ngagipatay ni Satanas, ang buhat sa yawa, mauwang pagkawat, pagpatay, paglaglag, apan ang Diyos ang iyang buhat, paghatag sa kinabuhi. Kinabuhing madagayawang Diyos. Gusto ba niyong may bawa ng sang kinabuhing madagayawang gayod? Dagang baka, dagang karnero, dagang kaptangan, kisa diri ang gusto bagong balay. Ang nagtaas sa kamot, makadawat mo, tinood na.
Kinsa diri ang gusto og bag-ong sakyanan? Kinsa diri ang gusto og daghang pundo nga kwartas bangko? Kinsa diri ang gusto nga ang iyang tanang mga anak nag-eskwela sa may eskwelahan niya himsog tanan? Kinsa diri ang niya na tanan sa iyaha gihatag sa Dios naa pa gyud say pagpangalagad sa gingharian ni Jesus Christ? Nining kagabihon nganong nagwali kog una-una tungod kay ang formula sa pagdawat niini akong ihatag sa inyo ha. Kung kwarta ang inyong gipangita, ayaw usa pangita ang kwarta. Abi nyo, sige nyo pangitaw ng kwarta, mura na galibangbang. Na ay pako, hapit na madakpi, mulupad na po. Uy, hapit naman ang tato. Taya kag luto. Luto. Pagtanaw! Uy! Duha na lang ka numero, igo na unta. Alibangbang na. Kanunay! Hapit unta! Di ba sakit kay na? Sige katawang yawan mo. Ang imong moto, hapit na unta. Namulawan ka. After 1 year, gibiyani mo imong mulawan. Kay wakay nakuha. Na inipuli. Usa na lang day kapulgada, nanay bina. Unsay nanay mo, hapit na unta. Pag pag-apply ni mong trabaho, ingon ang manager ni mo. Uy, sayang, qualified unta ka, na may nauna ni mo. Hapit na unta. Kanunay lang hapit. Kung nangita kag kwarta, ayaw sa pangitaa ang kwarta. Nangita kag balay, ayaw sa kabalaki ang balay. Nangita kag sinina, ayaw sa kabalaki ang sinina. Nangita kag sakyanan, ayaw sa kabalaki ang sakyanan. Nangita kag bugas, ayaw sa kabalaki ang bugas. Ayaw sa pangitaan ng mga butanga, tudluan ko kamo sa iyong unang pangitaw. Pangitaa una ninyo ang gingharian sa Ginoo o ang iyang pagkamatarong. Amen? Iyon ang Ginoo, ayaw mong kabalaka, unsa inyong kaunon, unsa inyong isinina, unsa inyong ibalay, ayaw mong kabalaka, unsa inyong isapatos. Aha, pastor, gwapo na. Di na day ko mabalaka, gikan karon. Gwapo kay na, pastor, ako inon akong sawag ma. Dahil, di na ta mabalaka. Ambot pasabot, di na ko manarbaho. Wa ba maging ng Ginoong ayaw na pagpanarbaho? Ang iyang sulti, ayaw na pagkabalaka. Samtang nagtrabaho ka, kuhaa ang kabalaka. Tanawa ka mong mga nabalaka. Mabasa na ko ang inyong mga nawong. Kabalo ko ang uban sa inyong mga lalaki, dirig mga babae, tag 20 anyos pa lang mo. Pero inyong mga nawong, murag 60 anyos na. Nga naman, ningit-ngit o natigulang tungod sa kabalaka. Sakay may tabugma. Basig masisanti kugma. Pagsalig sa Ginoo. Pagtrabaho apan kuhaa ang kabalaka. Kaya ang kabalaka, sign, bandila sa kapildihan. Pagka nabalaka ka, ang Ginoo wa na'y mahimo para nimo. Insulto sa Ginoo na. So ay kabalaka. Namoy problema ron? Ang tanang na'y problema, kuha ang kabalaka. Okay, atong sugdan karon. Tamparuson nato ang yawa ron. Naibalo ko, ang tanan mo na'y problema kay nitaas mo sa tanan yung kamot kaganina. Osbon nato, ang tanan doon ay problema, taas ang kamot. Okay, ay butang. Ayaw ibutang. Ayaw ibutang, tudluan ta mo. Gikan karon magbadaugon na mo. Ang tanang nagtaas og kamot mo ingon, gikan karon mo trabaho ko. Apan akong kuhaon ang kabalaka sa akong problema. Kuhaon ko ang kagool sa akong problema. Musalig ko
sa Dios sa mga butang dili na ko mahimo. Ingon siya, ihatag ka nako ang imong mga kabalaka, kaya ko ang nabalaka alang nimo. Muna ingon ang Ginoo, cast your cares upon Him, for He careth for you. Nganong siya man ang nabalaka sa imuha, kay naaman siya'y mahimo. So, ang naay mahimo, mauy magkabalaka. Nakay balatian, iampu saya Ginoo, kuhaning cancer, kining tumor, kining TB, ay kabalaka pagkauman. Makakuha ba sa cancer ang imong kabalaka o makadugang? Pangitaragod mong doktor, Dok, kung ako magsigi kabalaka, na ako'y cancer, kung sa may metabo na ako, ang imong isa ka cancer, madugang agtulo. Kung ako, Dok, magsugod og kalipay gikan karon, may puruhan nga maayo ka. Kamong wamanad, magkatawa, katawa na mo ron. Sige daw, sugdan na to. Okay, dili sa katawa, pahiyom lang. Tininood ni mga igsoon, pahiyom. Pinakadakong pahiyom, ihatag na to. Ihatag na itong pinakadakong smile offering. When you begin to smile, you are sending a signal to heaven that you are now receiving the blessings of the Lord. Kabalo ba mo? Ang pahiyom, signal sa langit. Murag signal light ba? Layo kayo ang langit, pero makitan sa mga manulunda na. Daghang nag-smile sa butuan, daghang manulunda ang muanhi, ug mudala sa mga tubag sa inyong mga pagampo. Apan ang kaguol, sign nga ang yawa padulong sa inyoha para dugangan ang inyong kaguol. Kay ang yawa mamagnetize sa mga taong naguol o na konsumisyon. Apan ang mga manulunda sa Diyos na magnetize sa mga taong malipayon. Hallelujah. Nganong niya mo karong kagabi yun? Kay inyo usang gipangita ang gingharian sa Ginoo. Welcome to the kingdom of the Lord Jesus Christ, the name above every name. Gusto mo mong musulod sa langit? Ang tanang gustong mo to siging harian sa langit, taas ang kamot. Kabalo ba mo mga kaigsunan kung sa atong kaugalingong gahumlang dita ka to sa langit? Nga naman, perting layo sa langit. Kabalo ba mo doon ay tulo ka langit? First heaven is called the atmosphere. The atmosphere is where the birds fly. The second heaven is called the stratosphere. That is where the planets, the galaxies, the stars are. The third heavens is the place where God abodes. That is where God lives. Mao to ang puy-anan sa Dios sa ikatulong langit. Kabalo ba mo unsa kataas ang atmosphere? Kung unsa kataas malupad sa agila, malupad nimo, nakaabot na ka sa unang langit. Kabalo ba mo unsa kataas ang ikaduhang langit? Kung doon na kay rocket nga nagadagan, dili na lang rocket, eroplano, dili na lang eroplano, kotse. Na kay kotse, nga ang kapaspas sa imong kotse, kada segundo mo travel og 300,000 miles per second. Una ka makaabot sa pinakaduol nga bituon sa stratosphere, mo take og 4 ka tuig. Imposible. Mahurot mo nga tanang gasolina sa yuta, wa pa kakaadto sa ikaduhang langit. Labi na sa ikatulong langit. Maglisod man gani tagkat-kat sa ika-15th floor. Sa atong kaugalingong gahom, labi na kamong arthritison. Di mo kakat-kat sa 15th floor, manakita inyong tiil. Labi na ikatulong langit. Problema, di ba? Maunang usaig, son, nangita taog solace sa religion, sa denomination. Abi natog tuwa dito ang dalan paingon sa langit. Apan napakyas ta kadugayan.
Ayaw mo kabalaka, kanang inyong problema na anay kasulbaran. Kay dili man ta may paluparod, ang gingharian sa langit may pakanaugon. Kanusa, pagani ni Jesus Christ, ingon siya, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. O ako kadungog. Thy kingdom come. Bungol-bungol din akong dalunggan. Dili kita ang wadto. Ang yang gingharian may panhiyon. Thy kingdom come. When do you know that the kingdom is here? Continue that prayer. That is the sign that the kingdom has come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kano saman matuman ang iyang kabubuton dinhi sa diyang daan ay mga tao nga ang espiritu na ilisdan. Kainumdum mo pagka nakasala mo sa atong unang ginikanan si Adan ug si Eva, ang atong espiritu na himong espiritong makasasala. Disobedient spirit. So when you were born, you have inherited that. That is what we call the original sin. Ang tanong mo yung original sin. Gusto ba ninyong matanggal ang original sin? Kaya kung na mo yung original sin, di mo makasulod sa gingharian sa langit. Kinanglan nga ka na makuha usa. Kabalo mo sa pagkuha. Dili sa kanunay pagsimba, dili sa kanunay pagampo. Una sa tanan, makuha ang original sin, pinaagi sa paghinulsol. Ginapangita ba ninyong gingharian sa langit? Niya, ginatudlo na nako sa inyo ha. Ang dalan pasulod. Ang dalan pasulod sa gingharian sa langit, paghinulsol. Unsang paghinulsol? Pagsaad, ngagikan karon Ginoo, not my will, but thine be done. Unsang repentance? Not my will, but thine be done. Usbo na to. Dili na ang akong pagbuot may matuman, ang imuha na. Kaya nga atong pagbuot mauna ang sala. So atong isurrender ang atong daan nga espiritu para matagaan tagbag-ong. Unsang daang espiritu? Disobedience. Unsang bagong espiritu? Kusga? Obedience. Kusgo na to, kitang tanan. Obedience. How can you have the spirit of obedience? By repentance. The Lord said in Ezekiel, I will give them a new heart, a new mind, and a new spirit. John 3:5, except the man be born of water and of the Spirit. Kusgo ninyo? He cannot enter into the kingdom of God. Ang gingharian sa Dios ni ana sa yuta. Mao nang duna siya gidihog nga gipadala sa inyo ha para tultulan mo sa dalan sa pagpasulod diining maong gingharian. Ang gingharian sa langit na naog diri sa yuta gipadumala sa usa ka dinihog aron kamo tultulan sa pagdalan sa pasulod. Ang tanging paraan o ang paagi mao ang paghinulsol. Mauna ang yawi para makasulod ka. Ang gingharian sa langit gikan didto ni naog sa yuta ug kini lamang ang dunay katungod nga mobalik sa langit. Kung magtukod ka gimuha, gikan lang na sa yuta, di ginamo saka sa langit. Ang gikan sa langit na naog dire maura ang dunay katungod nga mosaka paingon sa langit kay gikan na didto. Kinsa karon ang gustong mosulod sa gingharian sa langit diri sa yuta? So dili religion, dili denomination ang akong gina-introduce sa inyo. Ang akong gina-introduce sa inyo, the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, the King of Kings and the Lord of Lords. Sa gidawat mo si Jesus Christ pinagi sa paghinulsol, unsay mong gihimo? Gihimo mo siya dili lamang manluluwas kundi hari. Kontento na ba mong manluluwas ninyo siya? Kontento na ba mong manluluwas lamang ninyo siya? Ako di ko kontento. Dili lang ko kontentong manluluwas lang ako siya. Daghan karon ang nagingon, Lord, sumulod ka sa ako kasi kasig ikaw ang akong manluluwas. Pero sila gyapon ang hari. Kay wa man maginulsol. Ikaw ang manluluwas, akong hari. Ingon ang hari. Usa ka adlaw sa usa ka semana ihatag mo, ambot pasabot, imog yung ihalad ang Domingo para sa iya. Unsay sulti sa born again?
Ipangutanan ako. Nganong wa man ka tong Domingo? Pastor, buot di ka. Nga naman, manluluwas ko si Kristo pero ako'y hari. Ingon ang hari, muhatag tagi ka na pulo. Gipangutana kong sa kakristohanon, nganong nasukuman ka pagpangwalin ako og ika na pulo. Pastor, buot di ka. Dili man ikaw nangita, ako man. Siya nga kung manluluwas, ako'y hari. Apan sa diyang maghinulsul ka, dili lang siya manluluwas nimo, hari pagyud siya nimo. Sultihan ta mo. Pagka kamo nakabutar niya, ingon nga hari, kay naghinulsul mo og nagsaad og mingon, not my will but thine be done. Unya gitagaan mo bag-ong espiritu nga tungod niya nagipasulod na mo sa iyang gingharian katumanan sa Juan 3:5. Abi ninyo say nasa sulod sa gingharian, sa iyang panimalay. Abi ninyo say nasa sulod sa iyang panimalay. Number 1, kinabuhin dayon. Number 2, wala na ibalatian. Number 3, pahira ng tanang luha. Number 4, ang tanang mga butang baghon, ang daang butang manglabay, apan ang tanang mga butang iyang pagaimon nga bago. Mao nang kung anak ka na sa Ginoo, kay nakay na bagong espiritu, tan-awon kaniya karon. Pag tan-aw sa Ginoo sa inyo ha, dili niya makita inyong physical. O nangingon siya, di na kumudugay ha, magamputa pagkauman, bungkago nato for the last time, knock-outo nato ang gahom ni Satanas sa inyong kinabuhi. Ingon siya, minaw mo. Minaw mo tanan? Pagka mutanaw ang Ginoo ninyo, nagingon siya, kinahanglan matao mo pag-usab para makasulod sa gingharian. Nganong matao pag-usab? Nganong naamay pag-usab? Kay natao naman mo sa unang higayon. Kinsay gipanganak nga dire? Ang buot niyong pasabot, upat ray gipanganak ninyo? Ang tanang ni Agig pagpanganak dire, tasang mo. So, na-born na mo for the first time. Kinsay niyong amahan? Oh, tuwara. Si Kulas daw, si Isidro, si Ambrosio. O, inyong mga amahan, kabalo mo sa pangalan sa inyong mga amahan. Ang inyong amahan, may naghatag ninyong lawas, kaya inyong amahan, lawas. Pero wapay naghatag ninyong espiritu, kaya inyong espiritu makasasala. Ang espiritu makasasala, patay sa tubangan sa Diyos. Manangingon siya, kinalamat tao mo pag-usab. Gikan sa kuwa, ang Diyos espiritu, dili siya unod, espiritu siya. So espiritu pod ang iyang ihatag sa imuha. Kano sa niya mahatag ang bagong espiritu sa imo? Sa dihang maghinulsul ka. Pag hinulsul di mo, not my will but thine be done. Unsay na itabo, ang Diyos naghimugso og bagong espiritu, gisulod sa imuha, gikan sa yaha. Pagkagikan na sa yaha, matawag mo na siya amahan, ug ikaw matawag na niya anak. Andam na ba mo? Andam na ba mo? Ang gusto sang maginulsol para matagag bagong espiritu nga mahimong anak sa Dios, taas ang kamot. Okay, nagpabiling nakataas ang kamot. Dili lang ang usa ang duha. Duha ka kamot. Amahan ni ako. Akong gisurrender ang akong kinabuhi. Nganha kanimo. Akong gitugyan og akong gisurrender ang akong daang espiritu. Espiritu sa sala. Og manaad ko gikan karon. Dili na ang akong pagbuot may matuman. Kun dili ang imuha na. Ihatag imong kagahom kanako. Nga mahimo ko nimong anak. Sumala sa Juan 1:12. Ihatag kanako ang bagong espiritu. Karon nga ako doon na bagong espiritu. Membro ko sa imong gingharian. Anak ko nimo. Ikaw akong amahan. Mutawag ko sa imuha. Ikaw mutubag sa kuha. Kining mong relationship magapabilin. Bisan mo say akong pagpanginahanglan, imong ihatag. Kung ikaw nakakita ka nako, na ako'y sakit, imo kong ayuhon.
Kung doon ako'y pagpainalang pinansyal, imo kong tagaan sa pinansyal. Salamat sa kaluwasan, kagawasan, ug sa panalangin, mga madagayahon gayot. Ako ning gidawat ang tanan. In Jesus' name. In Jesus' name. Manindog tang tanan. Ikaw nga anak sa Diyos, nasa tubangan sa imong TV, while you are watching this program, the Lord has given His blessings towards you. He said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. This promise is for the children of God who have surrendered their lives unto Him, children of God who have promised Him and said, not my will from now on be done, but thy will be done in my life. John chapter 1 verse 12 took effect right now in your life. To them that received Him, to them gave He power to become the children of God. You are now, by virtue of your confession, a real child of God. You have a brand new relationship with your Father. He said in the book of Ezekiel that He will give you a new mind, a new heart, and a new spirit. Welcome into His kingdom. He is your Father, you are His child. Therefore, you have all the rights over the properties of your Father. Kung unsa man imong gikinanglan ang imong amahan nga nasa langit, dili naka mutawag pa kaniya sa ikaduhang higayon, siya mohatag sa tanan mong pagpang. Ning kagabhion, ang gahom sa yawa mabungkag sa inyong mga kinabuhi. Duha ka kamot atong itaas o gatong sugo ng yawa. Nagaingon na kasulatan, kung doon na kay pagtuo sama kadako sa liso sa mustasa, sugo ang bukid bumalhin kas dagat o ang bukid mobalhin. Makasugo na kaning takna karon, you will have spiritual empowerment from now on. Everybody say, confess that with me. I will have, through the power of God, spiritual empowerment from now on. My faith is lifted up. I will command the devil, diseases, afflictions, poverty, curses in my life to go away, and it shall follow my word. Ang tanan akong sugoon nga mopalayo ka nako, mutuman sa akong pulong tungod ni ining maong gahom, ingon nga anak sa Dios. Balatian, espiritu sa balatian, espiritus ka pobrehon, espiritus ka ngitngit, espiritus tunglo, espiritus sa sala, espiritus sa yawa nga dautan, pumahawa ka sa akong kinabuhi. Gumawas ka sa akong kinabuhi. Gihigtan ko ikaw. Ayaw na pagbalik pag-usap. Espiritu sa kadagaya, kahayag, panalangin, kaluwasan, kaayo, umanhi ka kanako. Ginasugo ko ikaw. Magpabilin ka sa akong kinabuhi. Gikan karon, ang dimalas sa akong kinabuhi mawala. Ang panalangin mauang matuman sa tanan kong dalan, sa tanan kong pagabuhaton. Pagahikapon sa akong kamot, kining tanan magmausuagon. Giangkon ko kini nga saad sa Dios sa akong kinabuhi. In Jesus' name. In Jesus' name. It's done in Jesus' name.